Samantala, nakatago sa mataas na sanga ng isang puno, isang misteryosong babae ang nagmamasid sa buong eksena, bumubulong sa sarili, o, tila ang kawili-wiling maliit na biktimang ito ay naglakad ng kusa sa aking sapot. Ang matandang nani sa ibaba ay sumagot ng may paggalang. Aking binibini. Ang mga labi ng dalaga ay bumaluktot sa isang makahulugang ngiti. Hindi, kailangan natin siyang makuha ngayon. Mag-atubili ka ng isang segundo at may ibang aagaw sa kanya. Ang premyong tulad niyan ay hindi magtatagal sa merkado, kaya tayo ang dapat maunang gumalaw. Magsimula ka sa paghukay ng lahat ng tungkol sa kanya. Gusto ko ang bawat detalye, gaano man ito kaliit. Naintindihan mo ba? Agad na yumuko ang matandang nani. Lubos na naiintindihan ng matandang lingkod na ito. Aking binibini. Nanliit ang mga mata ng dalaga, isang plano na ang nabubuo sa kanyang isipan. Oh, maliit na kapatid, ikaw ang wild card na kailangan ng larong ito. Dahil kapag kasama ka sa laro, ang aking mahal na kapatid na si Mong ay maaari na sa wakas na makuha ang kanyang tamang pwesto bilang pinuno ng pamilya. At sa ganoong paraan, isang agos na nagngangalang Min ang nagsimulang gumalaw, nagbabantang hilahin ang buong angkan sa kanyang unos. Ginamit niya ang mga maduming taktika at mapanlinlang na mga pakana, minamanipula si Jinwoo para lamang makuha ang posisyon ng pinuno ng angkan. Samantala, isang anino ang palihim na naghahanap kay Yun, ang kanyang ekspresyon ay nagmamakaawa, "Brother Yun, para sa ating pagkakaibigan," habang nagsasalita siya, dalawang mabigat na supot ng pilak ang inilapag sa mesa. Ang kalansing ng metal ay isang nakakabulaho na tunog sa tahimik na silid. Napaurong si Yun at mabilis na ikinumpas ang kanyang mga kamay, namumutla ang mukha. "Brother Maong, anong ginagawa mo? Hindi ko ito pwedeng tanggapin." Ang aking maliit na, kumunot ang noo ni Maong, matalas ang boses. "Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Kahit na wala kayong relasyon sa dugo ng batang amo, mayroon pa ba sa buong angkan na hindi nakakaalam na mas malapit pa kayo sa magkapatid sa dugo? Ang hinihingi ko lang ay koneksyon. Isang pagkakataon lang. Bukod pa rito, Yun, nakarinig ako ng mga balita na mula nang bigyan ka ng batang amo ng ilang tips. Di ba nung isang araw lang ay mag-isa mong tinalo ang isang buong gang sa madilim na eskinita para iligtas ang isang batang tagapagsilbi? At may 5 brusko doon, hindi lang 2. Pagkabanggit sa kanyang nagawa, kinamot lang ni Yun ang kanyang ulo ng may awkward na tawa. Well, may ganoon ngang nangyari. Nang makitang nagsisimulang bumigay si Yun, ipinagpatuloy ni Maong ang kanyang hiling. 5 taon na akong nagpapakahirap sa 3 talents sword form, at 3 talents footwork. Pero ang aking cultivation ay ganap ng huminto. Nananabik lang ako sa isang pagkakataon na makatanggap ng tunay na instruksyon. Pakiusap, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Kung ang batang amo ay umiling man lang, sumusumpa ako na hindi ko na siya guguluhin. Ituturing ko na ang aking landa sa martial arts ay ganap ng naputol. Sa edad kong ito na marahil ang huling pagkakataon ko. Pagkakita sa desperado at nakakaawang kalagayan ni Maong, isang kirot ng awa ang naramdaman sa puso ni Yun. Bumantong hininga si Yun, nag-aalinlangan ang boses. Sige na, Brother Malong. Alam mo naman kung ano ang ugali ng batang amo. Lumiwanag ang mukha ni Malong na parang nakatagpo ng ginto. Salamat, aking kapatid. Salamat. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang napakalamig na boses ang pumutol sa hangin mula sa likuran nila. Ano ang lahat ng ingay na ito? Napatalo ng 2 lalaki, nagmamadaling yumuko ng mababa. Pagbati po, batang amo. Tiningnan sila ni Jinwoo, ang kanyang tingin ay kasing talam ng talam. Yun, ang pesting ito ay nanggugulo sa aking meditasyon. Paalisan mo siya sa paningin ko. Namutla ang mukha ni Trin Maong habang nanginginig. Tumingin siya kay Jinwoo. Isinisigaw ni Trin Maong sa loob niya, ang aura na ito, napakasakal. Pero hindi ako pwedeng umatras. Kailangan kong itaya ang lahat. Ito na ang huling pagkakataon ko. Sa kaisipang iyon, hindi nag-atubili si Trin Maong kahit isang segundo, idiniin ang kanyang noo sa lupa ng may tuyong tunog. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Batang amo, ang pangalan ko po ay Trin Malong. Magkasama kaming lumaki ni Brother Yun mula pa noong mga bata pa kami. Ang sulok ng bibig ni Jinwoo ay bahagyang umangat sa isang halos hindi makitang ngisi. Oh, ganoon ba? Hindi ka pa pinalalabas ng batang ito, kaya inaakala ko na hindi naman pala masama ang relasyon nyo. Tama ba? Mabilis na sumagot si Trinong. Opo, batang amo.
Isang mahinang tawang kabado lang ang lumabas sa kanya habang ang malamig na pawis ay tumatagaktak sa kanyang likod. Biglang dumiretso si Jinwoo sa punto. Gusto mo bang personal kitang turuan ng martial arts? Ang puso ni Trin Maong ay tila pinupukpok ang kanyang tadyang habang tumatango ng mabilis. Masyado kang prangka. Ang labi ni Jinwoo ay bumaluktot sa isang ngisi. Ang kanyang tono ay halo ng aliw at panghahamak. Naniniwala po ang hamak na ito na sa talino ng batang amo, malinaw na ang lahat. Bakit pa mag-aaksaya ng oras sa mga formalidad? Nanatili siyang nakayuko, tila ang iyong mga intensyon ay hindi masama. Kahit papaano, tinapik ni Jinwoo ang isang daliri sa ibabaw ng mesa. Pero bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit dapat akong tumanggap ng isang tulad mo. Ang kanyang tingin na kasing talam ng talam ay bumutis ng diretso kay Trin Maong. Patutunayan ko po ang aking halaga sa pamamagitan ng aking mga gawa. Idiniin ni Trin Maong ang kanyang noo sa sahig. Pakiusap, batang amo, bigyan niyo ako ng kahit isang pagkakataon. Ang lingkod na ito ay magtatrabaho na parang baka nang walang kahit anong reklamo. Natahimik si Jinwoo. Ang kanyang mga mata ay nagkakalkala. Ngunit ang mga matang iyon, may taglay silang nakakatakot at matigas na apoy, isang kalooban na hindi madaling mapatay. Bukod pa rito, para makapag-focus si Don sa kanyang cultivation, kailangan niya ng taong gagawa ng mga maliliit na gawain. Mukhang pinagkakatiwalaan din siya ni Don. Ang lahat ay mukhang maayos, maliban sa isang fatal na kapintasan. Ang boses ni Jinwoo ay biglang humiwas sa katahimikan. Trin Maong, iyon ang pangalan mo, hindi ba? Opo, batang amo, sagot ni Trin Maong nang walang pag-aalinlangan. Kung gayon, alam mo ba? Bumaba ang boses ni Jinwoo. Isang biglang lamig sa kanyang tono ang nagpadinig kay Trin Maong. Anong ibig sabihin ng batang amo? Yutal ni Trin Maong, may nararamdamang hindi maganda. Muling tumama ang noo ni Trin Maong sa malamig na sahig, ang kanyang boses ay nababasag. Lubos pong nalalaman ng hamak na ito. Alam kong wala akong kwenta sa landas ng martial arts. Alam mo pala, itinaas ni Jinwoo ang kanyang kilay. Alam mong basura ka. Pero matigas ka pa ring nagpipilit na lakarin ang landas na ito. Opo, itinaas ni Trin Maong ang kanyang ulo, nagniningning ang kanyang mga mata. Dahil ang maging isang martial artist ang tanging pangarap ng hamak na ito sa buhay. Ngumisi si Jinwoo, isang mapang-uyam na ngisi ang bumaluktot sa kanyang mga labi. Kaakit-akit, akala mo ba ang landas ng martial arts ay may ginto? Ang mga tinatawag na bayani na pinupuri ng mundo. Sila ay wala kundi isang grupo ng mga mortal na naghahabol ng walang kwentang katanyagan. Ang realidad ay libu-libong beses na mas malupit. Isang pagkakamali, isang maling pagkumpas ng espada at makikita mo na ang iyong lumikha. Ang isang ito ay hindi naghahangad ng ganoong klaseng ilusyon. Ang boses ni Trin Maong ay naging matatag. Ang buhay at kamatayan ay hindi tiyak. Naiintindihan ko po yun ng lubos. Hindi ba't ang lahat sa mundong ito ay may bagay na handa silang mamatay para rito? Sa sandaling iyon, natigilan si Jinwoo ng panandalian. Nakita niya ang anino ng kanyang nakababatang sarili sa lalaking ito. Ang hanggal at matigas na paninindigang iyon. Napaka-irritable. Nagpakawala si Jinwoo ng isang mahinang buntong hininga. Nakagawa na siya ng desisyon. Sige, hinimas niya ang kanyang sentido. Kunwari ay naiinis. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa ngayon, maaari kang manatili rito at titingnan natin. Tingnan natin kung gaano tatagal ang tinatawag mong obsession. Lumiwanag ang mga mata ni Trin Maong. Batang amo, seryoso po ba kayo? Huwag kang masyadong umasa. Binuhusan ni Jinwoo ng malamig na tubig ang kanyang pananabik. Hindi ko sinabing tinatanggap na kita. Binibigyan lang kita ng pagkakataon na patunayan na hindi ka isang ganap at walang kwentang tao. Ang boses ni Trin Maong ay bahagyang bumaba, may bakas ng panghihinayang. Susunod po ang hamak na ito sa utos ng batang amo. Pagkakita nito, tinapik ni Don ang kanyang balikat para damayan siya. Tingnan mo ito sa ganitong paraan. Binigyan ka ng landas para mabuhay. Hindi ba't totoo iyon? Sobrang tuwa niya na agad siyang nagkawtaw, tumama ang ulo sa lupa habang nagpapasalamat. Ibinihay lang ni Jinwoo ang kanyang hatol ng may malamig na kawalan ng pakialam. Ang lugar mo ay sa harapang bakuran lang at wala nang iba pa. Ang panloob at likurang bahagi ay, si Trinong ay tuwang-tuwa na tila nakatagpo ng ginto at agad na nanumpa. Batang amo, makakaasa po kayo sa akin. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Ang batang amo ay nagbigay lamang ng isang tamad na kumpas ng kamay, isang senadoryas na nagsasabing gawin mo ang gusto mo,
at mula ngayon, sumulyap siya ng patagilid kay Don. Huwag mong hahayaan na ang ganitong nakakairitang mga tao ay makapasok pa sa paningin ko. Palayasin niyo silang lahat, malinaw ba? Agad na yumuko si Don. Naiintindihan po ng lingkod na ito. Samantala, Brother Don, ang napakalaking kabutihang ito, wala akong masabi. Ngumiti lang si Don, nakakaramdam ng init sa puso para sa kanyang kapatid sa armas. Sumagot siya, iminumungkahi na swerte lang talaga si Trinong. Nagkataon lang na lumabas ang batang amo sa tamang sandali. Si Trin Malong, nadala pa rin ng emosyon, ay nagsabi, ang tanging dahilan kung bakit ko nakuha ang pagkakataong ito ay dahil ikaw, aking kapatid, ay hindi mo lang ako pinalayas kanina. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang narinig, nandito ako para makita ang batang master na si Jinwoo. Nagulat si Don at lumingon para harapin ang isang estranghero at sumagot, maaari ko bang itanong kung sino kayo? Bago pa man matapos ni Don ang kanyang pangungusap, pinutol siya ng malaking lalaki sa pamamagitan ng sarili nitong tanong. Nasa loob ba ang amo mo o wala? Si Don, na nakaramdam na nasusukol, ay sumagot. Ang batang amo ay nasa loob nga po. Pero, ang lalaki ay agad na nagutos. Itigil mo ang kalokohan. Ituro mo ang daan. Kumikilos ako sa ilalim ng autoridad ni Lady Min. Maingat na nagtanong si Don. Maaari ko po bang itanong kung ano ang mga tagubilin ng binibini? Nanlaki ang mga mata ng lalaki habang umuungal ng may matinding kay-abangan. Hindi mo lugar na magtanong, isa kang tagapagbantay ng pinto. Ang trabaho mo ay itikom ang iyong bibig at ituro ang daan. Dahil napilitan sa mahirap na sitwasyon, nag-aalangan na sumagot si Don. Dito po, pakiusap. Sa sandaling umakbang sila sa loob, ipinakita ni Jinwoo ang kanyang malinaw na pagkairita, nagpakawala ng isang reklamo. Napakagandang araw talaga, hindi ko maisip kung bakit napakaraming langaw. Batang amo, pakiusap, mag-ingat kayo. Naririnig nila ang lahat, nagsalita ang lalaki, ang tono ay parang humihingi ng paumanhin, pero ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Patawarin niyo ako sa biglaang pagpasok ng walang anunsyo. Itinaas ni Jinwoo ang kanyang kilay, sumagot ng pabalang. Patawad ang tawag mo doon. May problema ba sa pandinig ko? Ang condescending na tono na iyon, halatang formalidad lang na paumanhin, ganap na walang tunay na paggalang. Sa usapin ng katayuan, siya, Jinwoo, ay isang batang amo. Ang bastos na saloobin na iyon ay talagang nagpapainit ng ulo ni Jinwoo. Nagawa pa ng lalaki na itaas ang kanyang baba at magtanong, may problema ba ang kagalang-galang na batang amo doon? Nandito lang ako sa ngalan ni Lady Min para ihatid ang kanyang patawag. Iyon lang, mukhang ang amo mo ay may kakaibang hilig. Ang hilig mag-alaga ng mga asong nagsasalita na tumatahol din ng napakalakas. Ang paraan ng pagwagwag ng iyong buntot at pagtaol ng hindi man lang tinitingnan kung sino ang tinataholan mo ang nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Ang pahayag na iyon ay parang isang sindit na posporo na itinapon sa isang bar aisles ng pulbura. Namula ang mukha ng lalaki sa galit habang sumisigaw. Anong sinabi mo? Naging yelo ang ekspresyon ni Jinwoo habang sumasagot. Pagdating sa isang alagang hayop na hindi marunong sumunod, ang pinakamagandang solusyon ay baliin ang mga binti nito. Ngumisi ang lalaki. Oh, kaya pala ang kaunting kasikatan ay pumasok na sa ulo mo. Nakalimutan mo na ang lugar mo sa mundo. Kasabay nito, sumugod siya pasulong. Ang kanyang boses ay isang mababang ungol. Hayaan mong turuan kita ng leksyon sa paggalang. Sa ngalan ng batang mistress. Isang malakas na hangin ang lumabas mula sa kanyang kamao habang tumatama ito sa mukha ni Jinwoo. Sa kanyang mga mata, si Jinwoo ay wala kundi isang ligaw na tuta, sobrang bagal para umiwas, napakakaawa-awa. Ngunit ang suntok ay humiwa lamang sa hangin, dumaan na parang banayad na simoy ng hindi man lang samasagi sa kahit isang hibla ng kanyang buhok. Bago pa man ito maproseso ng lalaki, isang matalas na tunog ang umalingaw habang isang tama ang tumama ng diretsyo sa kanyang pisngi sa pamamagitan ng isang tila casual na kumpas ng palso ni Jinwoo. Pinatalsik ni Jinwoo ang malaking lalaki pabalik kung saan ito bumagsak sa sakit. Ang lalaki ay tumba sa sahig, ang isip ay hindi makapaniwala. Pero napakalapit ko na, muntik ko na siyang tamaan, satsad. Niya, sakto ng isang mapang-asar na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Sabihin mo sa akin, masakit ba? Ngunit ang ating maliit na sesyon ay kasisimula pa lang. Habang nagsasalita siya, ang kanyang daliri ay tumama sa katawan ng lalaki ng kasing bilis ng kidlat.
Isang alon ng takot ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang buong katawan niya ay paralisado na. Ito ay pressure point strike. Paano siya naging ganoon kabilas at tumpak? Isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Jinwoo, at sa ganoong paraan, naisip niya, ang asong umaatake ay nawalan na ng pangil. Ganap na walang laban. Ang lalaki ay nakatingin na lamang habang ang kamao ni Jinwoo ay papalapit. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw na parang bulong ng demonyo. Oras na para sa ilang espesyal na therapy. Mula sa aking mga kamao. Ilang sandali pa, ang lahat ay tumahimik na. Para bang walang nanggulo sa katahimikan.